Hello there mga ka-L! Nasa part 2 na tayo ng ating pagtalakay tungkol sa konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Be sure na napanood ninyo ang part 1 ng ating video. Sa part 2 ng ating edu-vlog ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang kolonyalismo, mga paraan ng kolonyalismo, epekto ng kolonyalismo at uri ng kolonyalismo. Buckle up and let's start! Una, kahulugan ng kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay tumutugon sa tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa iba pang mga bansa. Pangalawa, mga paraan ng kolonyalismo. Una, pagpapadala ng mga pangkat na maninirahan sa tinitirhang teritoryo. Ang dahilan nito upang makapagtatag ng pamayanan at maangkin ang mga lupaing pinaninirahan ng mga katutubo. Pangalawa, magsasamantala sa mga yamang likas ng bansang inukupahan. Ang dahilan naman ito, ang mga bansang ito ay pinagkukunan lamang ng mga hilaw na materyales para sa kapakanan ng sarili nilang bansa. Pangatlo, sapilitang pagpapatanggap sa kultura ng kolonista. Ang dahilan naman ito, upang maipalaganap ang kanilang kultura, ay sapilitang ipinatatanggap ng mga kolonista ang kanilang kultura, wika at pamantayang panlipunan sa mga katutubong populasyon. At pang-apat, tuwirang pagkontrol sa mga kolonya. At ang dahilan naman ito, naglalagay ng mga hukbong militar sa inukupuhang bansa upang malimitahan at makontrol ang lahat ng galaw at desisyon ng mga katutubong populasyon. Sa pangatlong topic na tayo. Ano nga ba ang epekto ng kolonyalismo? May iba't ibang epekto ito sa nasasakupang mga bansa at ito ang mga sumusunod. Una, pampulitikal. Kinokontrol ng mga kolonyalista ang sistema ng pamamahala ng pamahalaan ng bansang sinakop upang maging pabor sa kanilang interes. Ito ay dahilan ng pagkawala ng pansariling pamamahala ng mga katutubo sa sarili nitong teritoryo. Pangalawa, pangkultural. Ang sapilitang pagpataw o pagpapagamit ng wikang dayuhan, pagpapakilala at pagpapasunod sa bagong relihiyon at iba pang gawaing dayuhan ay sanhi ng paghina o tuluyang pagkawala ng tradisyon o kultura ng mga katutubo. Kasama na dito ang mga pagbabago sa edukasyon, pananamit at gawin ng buhay. Pangatlo, panlipunan. Nagambala ng kolonyalismo ang umiiral na istrukturang panlipunan ang nasakop na teritoryo. Ang sapilitang pagtatrabaho sa mga katutubo ay naging dahilan ng pagpapahirap, kawalan ng kalayaan at minsan pagkamatay. Higit sa lahat, ang mga katutubong wala pang immunity ay nasawi dahil sa mga sakit na dala ng mga dayuhan. At pang-apat, pang-ekonomiya. Sinamantala ng mga dayuhan ng likas na yaman, lakas ng mga manggagawa, mga produktong agrikultural ng bansang sinakop at dinala ang mga mahahalagang mineral at iba pang mga produkto ng nasasakupang bansa upang mapaunlad ang bansa ng mga kolonyalista na naging dahilan ng pagpapahirap sa mga katutubo. At para sa last topic natin, uri ng kolonyalismo. Meron tayong dalawang uri ng kolonyalismo. Una, tuwirang kolonyalismo. Kilala ito bilang formal o kolonyalismong teritorial. Ito ay tumutukoy sa tuwirang pagkontrol ng isang kolonyalistang bansa sa teritoryo at estrukturang administratibo o pamahalaan ng sinakop na teritoryo. Ano ang mga pamamaraan nito? Una, nagtatatag ng mga panirahan, pamahalaan at administratibong estruktura sa teritoryong sinakop. Pangalawa, nagpapadala ng mga opisyal, hukbo at maninirahan sa kanilang lupain upang mapangasiwaan ang pagsasamantala sa kanilang mga yamang likas, populasyon at ekonomiya. Ilan sa mga halimbawa nito? Una, ang French Indochina o kolonya ng Pransya sa Indochina. Pangalawa, British Raj sa India o kolonya ng Britanya sa India. At pangatlo, kolonya ng pamahalaang United Kingdom sa Hilagang Ireland noong 1972 hanggang 1998. Nasa pangalawang uri na tayo, ang hindi tuwirang kolonyalismo. Tinatawag din itong informal o kolonyalismong pang-ekonomiya.
Dito, minamanipula ng kolonyalistang bansa ang ekonomiya, politika at kultura ng kolonya upang mapakinabangan ang yamang likas nito. Ano ang pamamaraang ginamit? Maaring hindi magpadala ng malaking bilang ng maninirahan o mga opisyal sa kolonya. Sa halip, sila ay maaari makipag-ugnayan sa mga lokal na namumuno o gumagamit ng pamahalaang puppet. Sa ganitong paraan, limitado ang pakikiharap ng mga kolonyalista ang pinamumunuan habang isinasagawa ang pag-impluwensya dito. Isa sa mga halimbawa na ating may bibigay ngayong araw ay ang hindi tuwirang pagkolonya ng Britanya sa Africa. Ngayon mga ka-El, kung ikaw ang tatanungin, alin sa dalawa ang iyong pipiliin? Kung ikaw ang bansang mangongolonya, ang tuwiran ba o hindi tuwirang kolonyalismo? Well, it's up for you to decide. See you sa next topic natin, ang imperialismo naman. Bye-bye for now.